So magandang araw kabola. Sa video na ito, mabibigat itong mga pag-uusapan natin ng mga teams kabola, no? May mga statements kasi itong mga bigating coach kabola ng TNT at saka Ginebra. Kaya pag-usapan natin ito kasi very interesting. And then of course, check natin ang MPBL. So hindi pa nakasubscribe, pakipindot naman ba yung subscription button. Check agad natin kabola yung mga comments po ng fans in one of our most recent videos. Sabi niya dito, nagmurap eh. Trade yan, tapunan ng mga matatanda at injury front ang Magnolia at lugi ang SMB dyan sa trade na yan. Kung sakali, tsuwapang talaga ang Ginebra at SMB. Sabi po ni Chuaco Martinez kabola. Ano po, so ito, fan ng Magnolia at kita mo yung hate niya, no? Dito po sa mga kuya or ate po na franchise kabola ng Magnolia. And of course, understandable naman. Pero again, ang atin pong opinion dyan kabola, baka naman nasa management yung gusto maging conservative, yung gustong maging patas sa mga galawan kabola at wala naman talaga dun sa mga nagpapatakbo ng SMC sa taas kabola. Now, Sir Chot Reyes, ito nga po yung naging statement niya. Sabi niya po kabola, we are no longer the mighty TNT, we are no longer the mighty TNT, and I think the sooner we accept that, sabi niya kabola, the better it's going to be for us. We cannot win games on talent just showing up. We really have to outwork and out-hustle every team that we play, kabola. Yan yung statement niya. Pero, come on, kabola, I know, maganda po ang nagiging takbo ng tournament na ito. Maganda po ang nilalaro ng mga independent teams, kabola. Pero do not fall into this belief kabola na nagiging maganda na yung parity sa liga. Hindi po, talent level wise sobrang one-sided pa rin kabola towards the teams po ng dalawang conglomerates kabola. Hindi dahil maging maganda po yung performance ng Northport ngayon, performance po ng Terra Firma, ng Blackwater, all goods na po tayo. No po, do not fall for that kabola. And speaking about TNT, ayan, alam naman ni Coach Chot Reyes ano nangyayari, then he needs to make changes. And actually, they did no? Pero nasa kanya na yan kung paano nyo po i-maximize yung team niya. Baka lang naman talaga umiinom na rin siya sa coach, di ba? Kabola. Ito naman si Coach Tim Cone, he admitted na merong problema po sa chemistry ngayon ng Ginebra, kabola. Sabi niya dito kabola, we're scrubbing the bottom of the barrel right now. We're not playing good basketball. We know that our chemistry is in shambles. At this point, we need to fix it, sabi niya kabola. So, for the Ginebra fans, I think there's still no need to worry. Alam naman natin na Ginebra, medyo ganito sila palagi pag elimination round. Pero alam ni Coach Tim Cone, minsan nga sa palagay ko, ano na to nasa proseso niya lang to Kumbaga para dun sa playoffs, dun sila magpipick. Yan palagi yung mapapansin nyo po, no? Sa mga championship ng isang Coach Tim Cone. Pero one thing lang kabola, no? If they fail to win the championship dito, magdadalawang taon na sila. Dun sa katapusan ng mga next tournament po natin, kung sakasakali, na champion, di ba? So, medyo matagal na silang hindi nag-champion. So, I think, we also need to think, kabola, kung fan ka ng Ginebra, kung panahon na ba para mag-focus na lang si Coach Tim Cone sa Gilas at maghanap po ng hahalili sa kanya dito po sa Ginebra, kabola. Now, sa MPBL naman po, so mag-start nga po sila, okay na naman yung start, ganda ng parity ng MPBL Now, here are the 5 names na nakita natin from the PBA, kabola, na nasa rooster po ngayon. Number 5, Kyle Brian Cruz. He's a legit 3-and-D forward. I'm actually excited to see kung paano po ang lalaruin ng isang 3-and-D forward dito po sa MPBL. Take note, Gab Banal, another 3-and-D forward, kabola. He was once an MVP of this league. Rashawn McCarthy, a sure ball scorer, kabola. If he can score already very well in the PBA, paano naman kaya ipapakita niya sa MPBL? Expect him to be one of the top 5 scorers in the MPBL. Tingnan natin kung ma-achieve niya po yan. Number 3, Alex Cabagnot. This is all about the name recognition. Still one of the most popular players po in the country today, kabola. And is now with the MPBL. Tingnan natin kung maging successful po siya sa playing coach. Number 2, Larry Muyang. So again, another Encho Serrano case na naman kaya ito, kabola. So talagang kinukuha na ng Pampanga itong mga homegrown nila, kabola. Ang isa nga po dyan si Muyang. Pero take note, meron pa po siyang kontrata sa Phoenix. So maramang pagkatapos ng kontrata sa Phoenix. Pero pwede rin namang hindi siya matuloy. Take note nyo, reserve lang naman po yung nakalagay po sa kanya doon. Pero number 1 natin, wala na iba, Greg Slaughter. Nasa reserve list talaga siya ng Manila Star. So, a lot of people are excited to see. Matutuloy kaya ito, kabola. Kasi imagine that, the tallest player playing in a league in the country will not be in the PBA kapag natuloy ito, kabola. He will be in the MPBL.
Ha, di ba? Kailan mo in-imagine yan, di ba? Did you ever imagine na sa tanan ng buhay po natin mangyayari yan, di ba? Hindi. Kabola, so let's wait for this. Let us hope, kabola, for the best. And let us enjoy the MPBL. Kabaka ba sa palagay mo? Sino pinaka-excited ka na PBA player na maglalaro po sa